Ang tanawin ng dugo sa niyebe ang dapat sana'y unang pahiwatig kay Ricardo Santos na may masamang nangyayari. Nakatayo siyang walang kibo sa may pintuan ng kanyang kubo, nakatitig sa pulang bakas na umaabot mula sa gilid ng kagubatan hanggang sa isang maliit at maitim na hugis na nakapulupot malapit sa mga hagdan ng kanyang beranda. Umuugong ang nagyayalong hangin ng Montana sa paligid niya, pero ang tanging naririnig ni Ricardo ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang luma at maaasahang ritmo na naghatid sa kanya sa 3 tour ng labanan sa Afghanistan. Ang matutuklasan niya nung gabing iyon ay babaligtad sa mundo niya sa mga paraang hindi nagawa ng kahit anong larangan ng digmaan. Ang munting figura na una niyang inakalang nawawalang tuta ay kalaunay lalaki bilang isang nilalang na napakabangis, kaya maging ang mga bihasang propesyonal sa wildlife ay magdadalawang isip lapitan ito. Pero noong nagyayelong gabi ng Pebrero na iyon, walang ideya si Ricardo na malapit na siyang magpalaki ng isa sa pinakamakapangyarihang mandaragit ng kagubatan. Parang sarili niyang anak. Halos patay na ang maliit na bolang itim na balahibo nang lumuhod si Ricardo sa tabi nito. Hindi ito mas malaki sa isang tasa ng kape, nakapikit pa ang mga mata, nanginginig ang munting katawan sa matinding lamig. Halos -20 degrees ang temperatura. Bago tayo sumisid pa sa kamangha-manghang kwentong ito, kung naaantig ka sa mga istorya ng malalalim na ugnayan sa pagitan ng tao at mailap na hayop, isaalang-alang ang pag-subscribe sa Wild Heart Stories. Ang suporta mo ang tumutulong para maibahagi namin ang mga nakaaantig pusong sandaling ito na nagpapatunay kung paanong ang pag-ibig at katapatan ay maaaring tumubo sa pinaka-hindi inaasahang lugar, kahit sa gitna ng mailap na kalikasan. 6 na buwan pa lang nang lumipat si Ricardo sa liblib na bahaging ito ng Montana matapos magpasya ang mga doktor sa Veterans Administration na hindi na nakatutulong ang mga gamot at therapy sa kanyang PTSD. Gabi-gabi, binabagabag siya ng mga panaginip, malalakas at bigla ang pagsabog na gumigising sa kanya at mga alaala ng mga kasamahang nasawi na hindi siya nilulubayan. Ang kanyang kubo na 20 milya ang layo mula sa pinakamalapit na tao ay dapat sanang maging kanlungan, isang lugar kung saan maaari siyang gumuho ng walang isturbo. Noong gabing iyon, halos walang bigat ang munting nilalang sa harap niya. Isinuksok niya ang maliit na katawan sa loob ng kanyang flannel na damit. Naramdaman ang mahina nitong tibok laban sa kanyang dibdib habang maingat siyang pumasok. Kumilos ang mga taon ng karanasan sa militar. Nagmadali siyang kumuha ng mga tuwalya, pinaapoy ang kalan na kahoy at nagsimulang dahan-dahang ibalik ang init sa nagyeyelong hayop. Nang matunaw ang yelo sa balahibo nito, lumitaw ang balahibong napakaitim na tila sinisipsip ang liwanag. Habang minamasahe niya ang maliliit na paa para bumalik ang sirkulasyon, napansin ni Ricardo na kakaiba ang laki ng mga paa nito para sa ganitong kaliit na katawan. Pero mas inuna niya ang kaligtasan nito kaysa sa mga tanong. "Kapit lang, munting isa!" Bulong niya, paos ang boses sa tagal ng hindi paggamit. Ilang linggo na rin mula nang huli siyang makipag-usap sa kahit sino. "Huwag kang susuko sa akin ngayon." Bahagyang gumalaw ang nilalang, naglabas ng munting daing. Marami ng kamatayan ang nakita ni Ricardo para makilala kung kailan may nilalang na gustong mabuhay, at ang munting ito ay lumalaban. Pinainit niya ang kaunting gatas na dilata na hinaluan ng tubig at ginamit ang dropper mula sa kanyang first aid kit para pakainin ito ng dahan-dahan, patak-patak. Unti-unti, bumalik ang lakas sa marupok na katawan. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, maayos na itong humihinga, nakapulupot sa isang pugad na gawa sa tuwalya sa tabi ng kalan. Umupo si Ricardo sa lumang recliner, pinagmamasdan ang banayad na pagtaas-baba ng dibdib nito.
Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi siya nakakulong sa ikot ng mga alaala ng digmaan o takot. Nandoon siya ng buo, nakatuon sa munting buhay na nailigtas niya mula sa bagyo. Nang tuluyang sumilip ang araw sa umaga at tumago sa makakapal na ulap, buhay pa silang dalawa. Pero kalaunan, sasabihin ni Ricardo na iyon ang gabing nagsimula ang tunay nilang buhay. 2 oras ang layo ng pinakamalapit na veterinaryo sa Whitefish at nakabaon pa rin sa niyebe ang mga kalsada. Pero binalot ni Ricardo ang tuta na sinimulan na niyang tawaging Shadow dahil sa maitim nitong balahibo at nagsimula sa mahabang, maingat na biyahe. Si Dr. Linda Peralta, isang veterinaryong may 3 dekada ng karanasan sa Montana, ay halos hindi man lang tumingala nang pumasok si Ricardo, buhat ang isang mukhang halong German Shepherd. Nakita ko siya sa bagyo, maikli at magaspang na sabi ni Ricardo, kailangan kong siguraduhing okay siya. Sinuri ni Linda ang tuta ng mabuti. Mukhang nasa 2 linggo pa lang, sabi niya habang tinitingnan ang mga ngipin at gilagid. Siguradong may bahid na shepherd. Baka husky rin base sa laki ng mga paa. Malnourished siya pero mabubuhay yan kung aalagaan ng tama. Balak mo ba siyang alagaan? Hindi naman talaga napag-isipan ni Ricardo hanggang sa sandaling iyon. Instinct lang ang gumalaw sa kanya. Tulungan ang isang nilalang na nangangailangan. Pero nang ipulupot ni Shadow ang munting paa sa daliri niya, may gumalaw na malalim sa loob niya. Oo! Mahina niyang sagot, aalagaan ko siya. Inabot ni Linda ang ilang antibiotics, pampurga at espesyal na puppy formula. Kailangan mo siyang pakainin kada 4 na oras, babala niya. Malaking responsibilidad yan. Sigurado ka bang handa ka? Naalala ni Ricardo ang tahimik at malungkot na kubo niya. Ang walang katapusang gabi na hindi makatulog. Ang mababagal na araw na parang walang saysay. Wala naman akong ibang gagawin, Doc. Tahimik halos ang biyahe pa uwi, maliban sa mahihinang ungol ni Shadow mula sa kartong kahon sa upuang katabi niya. Napansin ni Ricardo na muli siyang nagsasalita. Kinukwento sa tuta ang mga nagyayalong burol, mga landas sa gubat, mga puok na nakasanayan na niya. Diyan dumadaan ang mga elk kapag tagsibol, turo niya. At doon sa Tagaytay, doon naman nakatira ang mga agila. Pagdating sa bahay, ibinuhos ni Ricardo ang sarili sa pag-aalaga kay Shadow na may disiplina at pagtutok ng isang sundalo. Nagset siya ng mga alarm para sa pagpapakain, tinimbang at itinala ang timbang, minonitor ang ugali at isinulat ang bawat maliit na milestone. Mabilis na tumugon ang tuta sa istruktura. Ilang araw lang, bumukas na ang mga mata nito. Matingkad na amber na tila masyadong marunong para sa ganung kabata. Madalas umupo si Ricardo na naka-cross-legged sa sahig. Hinahayaan si Shadow na gumapang papunta sa kanyang kandungan at nguyain ang mga daliri niya gamit ang matutulis na baby teeth. Hindi tuluyang nawala ang mga bangungot pero mas bihira na silang dumalaw. At kapag bigla siyang nagigising, agad hinahanap ni Ricardo si Shadow. Minsan binubuhat pa niya ang tuta papunta sa kama. Hinahayaang humimlay ang maliit at mainit na katawan nito sa kanyang dibdib. Ang tuloy-tuloy na init at mahinang paghinga ni Shadow ang tumutulong pabagalin ang pulso ni Ricardo kapag parang wala na sa kontrol ang tibok ng puso niya. Kahit napakabata pa, tila napapansin ni Shadow kapag nahihirapan si Ricardo. Sa mga pinakamasasamang panaginip, nagigising din ang tuta at itinutulak ang ilong nito sa kamay ni Ricardo na para bang hinihila siya pabalik sa ligtas na lugar. Mga 3 linggo matapos ang pagligtas, dumalaw sa wakas si Francisco Reyes. Si Francisco ang pinakamalapit na kapitbahay ni Ricardo, isang retiradong sheriff na mahilig magbantay sa iilang taong mag-isa lang sa lambak. Pagkakita pa lang niya kay Shadow, napahuni siya ng mahina.
Ang laki ng tuta na yan, sabi ni Francisco. Kasing laki na si Shadow ng isang adult na beagle at halos katawa-tawa ang laki ng mga paa niya. Sobrang laki kumpara sa katawan. Ano siya, 8 linggo na. 4 na linggo, sagot ni Ricardo, saka inilabas ang mga papeles ng veterinaryo para patunayan. Tumaas ang kilay ni Francisco. 4 na linggo? Wag nga, Ricardo. Anong pinapakain mo dyan? Steroids? Tumawa siya, pero may naiwang tahimik na pag-aalala. Masyado kasing mabilis lumaki si Shadow para sa isang normal na tuta. Kumakain si Shadow na para bang ilang araw nang hindi nakakakain. Mas maaga pa siyang tumigil sa formula at lumipat sa solid food kaysa sa inire-rekomenda ng kahit anong booklet. Parang magdamag lang at biglang tumanda ang katawan niya. Pagsapit ng 5 linggo, hindi na siya pasuray-suray na tulad ng clumsy na tuta. Tumakbo siyang makinis at likas ang galaw, halos tila hindi totoo. Gayunman, hindi talaga nauunawaan ni Ricardo kung gaano ito kakaiba. Wala siyang TV, putol-putol ang internet, at walang ibang tao sa paligid na mapagtatanungan o mapagkumparahan. Hindi pa siya kailanman nag-alaga ng aso, kaya wala siyang ideya kung ano ang normal. Maging ang isip ni Shadow ay umunlad ng hindi pangkaraniwan ng bilis. Natutunan niya ang pangalan niya sa loob lang ng ilang araw. Lumalapit siya kapag tinatawag. Sinusunod niya ang mga utos na hindi naman sinasadyang ituro ni Ricardo. Parang sumasagap siya ng kahulugan mula sa hangin sa paligid nila. Kapag sinabi ni Ricardo ang tulog na, diretso si Shadow sa kanyang kumot malapit sa kalan, walang pag-aalinlangan. Kapag inaabot ni Ricardo ang coat niya, tumatayo si Shadow sa may pinto at naghihintay. Minsan pakiramdam ni Ricardo na iintindihan siya ni Shadow bago pa niya maintindihan ang sarili niya. Araw-araw, lalong lumalalim ang ugnayan nila. Nang hindi niya namamalayan, hinuhubog na ni Ricardo ang buong rutina niya ayon sa tuta. Ang mga morning walk nila ay naging mahahabang pag-e-explore sa gubat habang si Shadow ang nauuna ng may kumpiyansa. Sinusundan niya ang mga amoy na parang ipinanganak siyang ganon at tinatahak niya ang magaspang na lupa na para bang kabisado niya ang bawat bato at dalisdis. Hindi kailanman kinakabahan si Shadow sa labas. Hindi siya tinatakot ng siksik na kagubatan sa paligid ng kubo. Gumagalaw siya roon ng kalmado at tiyak, bagay na humahanga si Ricardo pero sabay ring nagbibigay ng kakaibang kaba. Pagsapit ng ika-6 na linggo, muli na namang triple ang laki ni Shadow, kumapal at kumintab ang balahibo niya. Sobrang siksik na halos hindi dumidikit ang niebe sa balat. At nang silipin ni Ricardo, ang mga ngipin niya mas mahaba at mas matalim ang mga iyon kaysa sa inaasahan. Pero hindi siya sigurado. Wala siyang karanasan sa aso at wala siyang alam maliban sa digmaan at survival. Ibang uri ng buhay ito at natututo siya habang lumalakad. Ang unang sandaling talagang mali ang pakiramdam ay nangyari isang umaga ng Marso, 7 linggo na si Shadow. Pinayagan siya ni Ricardo sa labas para sa karaniwang pagdumi o paghihi saka nag-umpisang magtimpla ng kape. Bigla niyang narinig ang malakas na kaluskos sa bakuran. Tumakbo siya palabas at napahinto. Nakatayo si Shadow sa ibabaw ng isang patay na kuneho. Dugo ang bumahid sa nguso niya. Malinis ang patay, mabilis at nakakagulat ang husay. Tumingala si Shadow gamit ang amber niyang mga mata. Malakas ang wagayway ng buntot. Proud na parang batang nag-uuwi ng tropeyo. Paano mo nahuli ang kunehong iyan? Naibulalas ni Ricardo mas para sa sarili niya kaysa kay Shadow. Hindi pa man 2 buwan ang tuta, nakapangaso at nakapatay na ito na parang ganap na mandaragit. Inilibing ni Ricardo ang kuneho na may mabigat na pakiramdam sa sikmura pero sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili. May mga aso, talagang mas malakas ang hunting instinct, sabi niya. Dapat mas matitibay talaga ang mga lahing pangbundok. Baka ganun lang ito.
Tumawag siya sa klinika ng veterinaryo pero wala roon si Linda Peralta. Nakinig ang receptionist at mahinahong sinabi na may mga tuta talagang ipinanganak na mga ngaso. Tapos idinagdag niya, halos kaswal lang, baka may halong wolf hybrid. Hindi niya alam kung gaano kalapit sa katotohanan ang nasabi niya. Dapat sana'y naalarma si Ricardo, pero abala siya sa araw-araw na schedule ng pagpapakain at walang humpay na pag-aalaga. Hindi niya napag-isipan ang tunay na ibig sabihin ng komento. Sa kabila ng mga kakaibang katangian niya, laki, bilis, instinct, na natiling malambing at tapat si Shadow. Sinusundan niya si Ricardo kahit saan. Natutulog siyang nakadikit sa mga binti ni Ricardo. Para siyang nakakabasa ng emosyon ni Ricardo ng mas mahusay pa kaysa sa sino mang tao. Kapag gumagapang na ang anxiety sa likod ni Ricardo, biglang naroon si Shadow sa tabi niya, idinidiin ang mabigat niyang katawan sa kanya, pinapakalma siya ng walang ingay. Kapag may bangungot, gising na si Shadow, nakamasid kay Ricardo na parang tagapagtanggol. Pagsapit ng huling bahagi ng Marso, halos 40 libra na ang bigat ng tuta. Napakalaki ng mga paa, malapad at matipuno ang ulo, mahahaba ang mga binti at puno ng masel. Kapag tumabi siya sa mesa sa kusina, halos kapantay na ng balikat niya ang taas nito. Napapansin na rin ito ng mga bumibisita at ang mga komento nila'y hindi na biro kundi may halong pag-aalala. Isang araw, pinanood ni Francisco si Shadow na maglakad-lakad sa loob ng bahay na kontrolado at makinis ang galaw, hinding-hindi tulad ng normal na aso. Umiling siya. Ricardo, hindi yan ordinaryong aso. Marami na akong nakita sa buhay ko at yang hayop na yan, kung ano man siya, iba. Malaki lang talaga para sa edad niya, giit ni Ricardo, kahit may buhol ng pagdududa sa dibdib niya. Sabi ng vet baka husky o shepherd. Hindi na nakipagtalo si Francisco. Sa bundok, karaniwan ng hindi pakialaman ang buhay ng iba at kung gusto ni Ricardo alagaan ang kakaibang hayop na ito, desisyon niya iyon. Pero pauwi, napag-isip ni Francisco na mas mabuting ikulong ng maigi ang sarili niyang mga alaga. Samantala, lalong mahirap itanggi ang katotohanan. Nang sa wakas ay umalulong si Shadow sa ilalim ng bilog na buwan sa unang bahagi ng Abril, hindi iyon tunog ng asong pilit umaalulong. Mas malalim, mas hilaw, mas sinauna ang dating. Primal ang tunog, parang hinugot mismo sa ligaw na kalikasan. Umalingaw-ngaw iyon sa buong lambak, umaabot ng milya-milya, malungkot pero makapangyarihan. May tinamaan itong sinaunang bagay sa loob ni Ricardo, kaya tumayo ang balahibo sa braso niya. At patuloy pang dumami ang mga babalang pahiwatig, maliliit na senyales na ayaw harapin ni Ricardo. Ang kislap ng mga mata ni Shadow sa dilim, na parang berdeng apoy, ang pagtalikod niya sa kibol at mas masayang pagpili ng hilaw na karne. Bawat detalye, isa pang piraso ng palaisipan na hindi pa handang buuin ni Ricardo. Gumalaw si Shadow sa kagubatan na parang multo, lubos na tahimik kahit palaki ng palaki ang kanyang katawan. Kahit malalaking sanga, hindi man lang nagkakalasog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ibang aso, kapag nakita siya alinman ay agad na sumusuko o kaya'y tumatalikod at tumatakbo sa takot. Sa gabi, umuupo siya sa tabi ng mga bintana ng kubo, nakamasid sa mga puno, alerto sa mga bagay na hindi makita o marinig ni Ricardo. Pero wala niyon ang mahalaga kay Ricardo. Para sa kanya, naging lifeline si Shadow. Ang misteryosong hayop na ito ang nagbalik ng istruktura sa buhay niya, ang mga rutina ng pagpapakain, pagsasanay at paglalakad. Nagbigay iyon ng kaayusan sa kaguluhan sa isip ni Ricardo. Ang mahahabang araw-araw nilang pag-akyat at paglalakad sa bundok ay naging paraan para mailabas niya ang tensyon sa katawan. Ang tahimik na pagsasama na walang hinihingi, kundi ang maging present lang siya.
Araw-araw, ang maliliit na gawaing iyon ay unti-unting nagbuo pabalik sa basag na sarili ni Ricardo. Nanatiling selyado sa cabinet ng gamot ang mga pills na inireseta para sa PTSD niya. Nawala na sa alaala ang mga therapy session. Si Shadow ay gumagawa ng isang bagay na walang taong nagawa. Pinagagaling niya si Ricardo mula sa loob palabas. Habang lumalalim ang tagsibol tungo sa Mayo, patuloy na lumalaki si Shadow, walang palatanda ang babagal. Sa edad na 3 buwan pa lang, halos 70 pounds na siya, isang solidong halo ng masel at lakas. Ang itim niyang balahiboy napakayaman sa kulay na kumikislap na parang bughaw sa sikat ng araw, at kapag ipinapasok ni Ricardo ang mga daliri niya roon, halos maglaho ang mga iyon sa siksik na balahibo. Madalas, salubungin ng amber niyang mga mata ang titig ni Ricardo nang may tinding parang baligtad. Minsan, naiisip ni Ricardo kung siya ba ang inaalagaan. Nagbago ang lahat isang malamig na gabi ng Mayo. Nasa likod si Ricardo, nagpuputol ng kahoy nang biglang may mababang ungol na nagpatigil sa kanya. Hindi iyon galing sa kahit anong mailap na hayop, kay Shadow iyon. Lumingon si Ricardo at nakita siyang nakapwesto sa pagitan ng kubo at ng kagubatan. Nakatindig ang balahibo, nakakurba ang mga labi para ipakita ang hanay ng matatalim na ngipin. Sobrang dami, sobrang haba para sa kahit anong normal na aso. At mula sa mga puno, lumitaw ang banta. Isang napakalaking mountain lion, marahil ay naakit sa amoy ng tira-tirang usa na itinapon ni Ricardo noong nakaraang araw. Tinitigan ng malaking pusa si Ricardo na parang biktima. Nasa loob ang baril ni Ricardo, masyadong malayo para maabot. Ang hawak lang niya'y palakol at alam niyang hindi iyon sasapat. Humakbang si Shadow pasulong. Matangkad at walang takot siyang tumayo sa pagitan ni Ricardo at ng leon. Ang tunog na inilabas niya ay hindi karaniwang tahol. Isang malalim, mabangis na ungol roar, malinaw na babala na nagpaigting ng lamig sa gulugod ni Ricardo. Nag-atubili ang leon. Dapat sana walang laban si Shadow, sa mandaragit mas maliit siya ng mahigit 100 pounds. Pero may kung anong nasa kanya, ang tindig, ang presensya na nagpaisip muli sa mountain lion. Kinikilala ng mandaragit ang kapwa mandaragit. Nagkatitigan sila ng tila napakatagal, kahit halos kalahating minuto lang iyon. Pagkatapos, sa huling singhal, umatras ang leon at naglaho sa kagubatan. Hindi gumalaw si Shadow hanggat hindi tuluyang wala ang panganib. Pagkatapos, kumakawag ang buntot, lumingon siya kay Ricardo na parang walang kakaibang nangyari. Lumuluhod si Ricardo, nanginginig ang mga kamay at ibinao ng mga iyon sa makapal na balahibo ni Shadow. Ano ka ba? Bulong niya. Ano ka talaga? Noong gabing iyon, umupo si Ricardo sa harap ng computer at hinanap ang lahat ng kaya niyang hanapin. Inilista niya ang mga katangian: laki, bilis ng paglaki, pag-alulong, husay manghuli, asal, balahibo, mga mata. Lahat ng search ay humantong sa iisang hindi kapani-paniwalang sagot. At sa bawat beses, isinasara niya ang laptop na nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Malinaw ang sagot, pero hindi pa handa si Ricardo na maniwala. Samantala, nakapulupot lang si Shadow sa paanan niya, kalmado at tapat. Ano man ang sinasabi ng internet, si Shadow pa rin ang kaibigang humila kay Ricardo pabalik mula sa bangin. Ano man ang katotohanang nasa dugo niya, maaari muna itong maghintay. May mga katotohanang kailangan ng panahon at hindi pa handa si Ricardo. Pero hindi siya pinahinga ng Mayo ng matagal. Humaba ang mga pangangaso ni Shadow at lumaki ang mga nahuhuli niyang biktima. Nawawala siya sa ligaw ng ilang oras, tapos babalik dala ang ebidensya ng sariwang patay. Sa gabi, hindi na nag-iisa ang alulong niya. May sumasagot na ngayon, mga kakaiba at malalayong tugon mula sa kabundukan. Mga boses ng ligaw na kalikasan na nagpapalamig sa puso ni Ricardo.
Kahit nanginginig sa kuryosidad at pagkilala ang tenga ni Shadow, ang munting nilalang na minsang kinupkop ni Ricardo sa palad niya ay nagiging isang bagay na nakamamangha at nakatatakot. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan mula sa mga kalapit na rancho. May nagsasabing may mga lobo raw kahit ilang taon nang walang naitalang lobo sa lugar. Naging balisa ang mga alagang hayop. Ang mga aso ay ayaw nang lumabas pagdilim. May ilang pang nag-angal na nakita raw nila ang isang napakalaking maitim na anyong dumudulas sa pagitan ng mga puno. Pinanatili ni Ricardo si Shadow na malapit pero naiintindihan niya ang isang bagay. Hindi para sa kulungan ng hayop na ito. Hindi mo ikinukulong ang ipinanganak para gumala ng malaya. At saka dumating ang umagang nagbago ng lahat. Nagsimula ito tulad ng dati. Pagkagising ni Ricardo, nakita niyang gising na si Shadow, nakatitig sa kanya gamit ang malalim at kumikislap na mga mata, almusal, kape, lakad sa nakasanayan nilang ruta sa gubat. Pero may kakaiba, may nag-iiba, parang may gumagalaw sa hangin. Hindi pa alam ni Ricardo pero tama siya. Ang routine nilang pagbisita sa veterinaryo sa araw na yon, ang gigiba sa marupok na ilusyon na binuo niya sa paligid ng buhay nila. Parating na ang katotohanan tungkol kay Shadow, handa man si Ricardo o hindi. At kasama nito, mga pagpiling susubok sa hangganan ng katapatan at pag-ibig. Ang inabando ng tuta na iniligtas ni Ricardo ay naghahanda ng ipakita kung ano talaga siya. Isang bagay na magpapakwento kay Ricardo sa lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol sa mga hayop, sa mga ugnayan at tungkol sa sarili niya. Pero noong umagang iyon, habang tahimik silang naglalakad sa ilalim ng mga puno, pinili ni Ricardo na kapitan ng kapayapaang nilikha nila. Anuman talaga si Shadow, iniligtas niya ang buhay ni Ricardo gaya ng pagligtas ni Ricardo sa kanya. Ang bagyong nagtagpo sa kanila ay wala kumpara sa bagyong sasabog kapag nalaman ng mundo kung ano ang lumaki sa liblib na kubo ni Ricardo Santos sa Montana. At sa maliit na klinika sa Whitefish, si Dr. Linda Peralta, na dekada ng gumagamot ng mga hayop, ay malapit nang humarap sa isang nilalang na walang sinuman ang nakahula. Tumawag si Ricardo sa klinika ng maaga para i-book ang 4 na buwang check-up ni Shadow kahit sa sarili niyang tantya mas malapit na ang hayop sa 16 na linggo. Pero wala pa rin talagang makapaghahanda kay Dr. Linda Peralta sa nilalang na pumasok sa exam room niya. Kinailangan pang ibaba ni Shadow ang ulo niya para lang makalusot sa karaniwang pintuan. Mga 70 libra na ang bigat niya ngayon at bawat hakbang ay makinis at kontrolado. Napakabigat na parang bahagyang nanginginig ang sahig sa ilalim niya. Malapad ang balikat, makapal at malalim ang dibdib, at ang mahahaba niyang paa ay mukhang ginawa para sa mahabang takbuhan at bilis, hindi para tumira sa bahay ng tao. Nang itutok ni Shadow ang matalas na amber niyang mga mata kay Linda, kusa siyang umatras. May sinaunang bahagi ng utak niya ang nakakilala ng panganib bago pa man makasunod ang luhika niya bilang veterinaryo. Hinding-hindi ito ang parehong tuta na dinala mo rito 3 buwan na ang nakaraan, maingat na sabi ni Linda. Matatag pa rin ang boses niya pero bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ricardo, kasing laki na ito ng isang adult na Great Dane pero ang tindig niya ay parang ano, Doc? Mahinang tanong ni Ricardo. Alam na niya ang salitang hindi mabigkas ng doktora. Nakabitin niyon sa pagitan nila, sobrang hindi ka panipaniwala para sabihin ng malakas sa ilalim ng ilaw ng klinika. Dahan-dahang lumapit si Linda, kalmado at hindi nananakot ang kilos. Ikinalat ng 12 beses ang gulat niya nang maupo si Shadow nang masunurin at hinayaan siyang suriin. Wala siyang ungol, walang pagtutol, pero hindi inaalis ng mga mata niya ang tingin kay Linda. Sa ilalim ng makapal na itim na balahibo, ang mga masel niya ay parang matitigas na lubid. Pati balangkas niya ay ibang-iba,
Sobrang laki, sobrang lakas, at hindi hugis ng kahit anong alagang aso na nagamot ni Linda. Nang itaas niya ang labi ni Shadow para tingnan ang ngipin, kinailangan niyang pigilan ang sarili na mapasinghap. Halos 2 pulgada ang haba ng mga pangil nito, ginawa para kumapit at lumapa ng laman, hindi para nangumata ng kibel mula sa mangkok. "Ricardo, kailangan kong maging tapat sa iyo," sabi niya habang lumalayo sa exam table na ngayoy mukhang katawa-tawang maliit sa tabi ni Shadow. "Hindi ito aso. Hindi ko alam paano nangyari, pero ang nasa harap mo ay hindi kahit anong lahi ng alagang aso na nakita ko sa buong buhay ko." Humigpit ang panga ni Ricardo, kumibot ang isang maliit na ugat sa pisngi niya. "Mamamatay na siya nun sa niebe, hindi ko kayang iwan siya." "Hindi ko sinasabing mali ang ginawa mo," mahinahong sagot ni Linda. "Pero kailangan nating malaman kung ano talaga siya. Pwedeng may legal na problema, usapin ng kaligtasan, at sa totoo lang, ang nakikita ko ay hindi tugma sa biology. Papayag ka bang mag-DNA test tayo?" Karaniwan, aabutin ng 2 linggo ang resulta. Minadali ni Linda ang proseso. Nagbayad pa siya ng dagdag mula sa sariling bulsa dahil kailangan niya ng sagot. Hindi niya kayang baliwalain ang sigaw ng instinct niya. Isang hayop na mukhang at kumikilos na parang top predator. Tahimik na nakaupo sa klinika niya habang may kuwelyo na parang alaga lang. Habang naghihintay sila, iba na ang pagtingin ni Ricardo kay Shadow. Ang mga bagay na dati niyang tinatabunan bilang kakaibang ugali ng tuta ay hindi na kayang ipaliwanag. Tuwing gabi, nagsimula ng magpatrol si Shadow sa hangganan ng lupa ni Ricardo. Minamarkahan ang isang malawak na bilog na sumasaklaw sa ilang ektarya na para bang inaangkin niya ang teritoryo. Ang mga alulong niya na araw-araw na ngayon ay hindi na malulungkot na tawag. Maraming boses mula sa malalalim na bundok ang sumasagot. Mga ligaw na sigaw na parang usapan sa wikang hindi maintindihan ni Ricardo pero nagpapakilabot sa balat niya. Nagbago na rin ang pangangaso, hindi na kuneho o maliliit na hayop ang hinahabol ni Shadow. Natagpuan ni Ricardo ang mga tira-tirang katawan ng isang batang usa wala pang 100 yarda mula sa kubo. Malinis at eksakto ang patay, gawa ng hayop na alam kung saan kakagat para sa agarang kamatayan. Hindi ito aksidenteng kagat, ito'y bihasa, sinadya. Nang subukan ni Ricardo siyang sawayin, tumitig lang si Shadow pabalik gamit ang mga kalmado at matalinong mata, na para bang sinasabi, "Ganito ako, tanggapin mo o hindi." Pero ang pinaka-nakakabahalang pagbabago ay kung gaano kaprotektibo si Shadow. Malinaw na inako niya na responsibilidad niyang bantayan si Ricardo. Si Francisco Reyes, na dati ho'y basta na lang dumadalaw, ay hindi na muling sumorpresa sa kanila matapos ang isang nakakatakot na sandali. Isang lakad, nilapitan ni Francisco si Ricardo mula sa likod nang walang babala. Agad at nakapangingilabot ang reaksyon ni Shadow. Hindi siya umatake, pero sa isang kisap mata, pumuwesto siya sa pagitan nila, naglabas ng malalim na dagundong mula sa dibdib at ipinakita ang mga pangil na nagpapatigil kay Francisco sa kinatatayuan niya. Nang tawagin lang ni Ricardo si Shadow, palayo sa kaito lumuwag. Pagkatapos, pinunasan ni Francisco ang pawis sa noo kahit malamig ang hangin. "Hindi yan nalaga, Ricardo," mahina niyang sabi. "Sandata yan na may balahibo." Gustong kumontra ni Ricardo pero hindi niya magawa. Lumalaki si Shadow bilang isang nilalang na hindi kasya sa kahit anong normal na ideya ng domestikong hayop. Pero kapag silang dalawa lang, banayad pa rin si Shadow. Malambing siya sa sariling tahimik na paraan, minsan mapaglaro pa. Ipinapatong niya ang napakalaking ulo sa kandungan ni Ricardo habang nagbabasa ito at ang bigat ay nakaaaliw imbes na nakakatakot.
Ramdam niya ang mood ni Ricardo na parang nakakatakot ang eksakto. Iniistorbo siya tuwing tumitindi ang kaba at nananatiling malapit at tahimik sa madidilim na sandali kapag sinusubukan na naman siyang lunurin ng alaala ng digmaan. Dumating ang DNA report isang Huwebes ng umaga na kakaiba na agad ang pakiramdam. 12-dosena na uwak ang umiikot at dumadapo sa mga puno sa paligid ng kubo, ang matitinik nilang huni-puno ng babala habang nagmamaneho si Ricardo papuntang Whitefish. Nasa likod ng truck si Shadow, tensyonado at alerto, sinusundan ang bawat tunog at galaw na para bang alam niyang may mahalagang bagay na malapit ng lumabas. Kita na sa mukha ni Linda ang lahat bago pa man buksan ni Ricardo ang folder. Wala na ang karaniwang professional na kalmado niya, napalitan ito ng paghanga at pag-aalala na nagpaikot ng sikmura ni Ricardo. Tumingin siya sa papel, binabasa ang mga siyentipikong termino hanggang tumambad ang isang linya na malinaw na malinaw. Canis lupus occidentalis, northwestern wolf, 100% match. Hindi ito pwedeng totoo, sabi ni Linda habang pabalik-balik sa opisina, samantalang nanatiling parang nagyelo si Ricardo sa upuan, nanginginig ang report sa mga kamay niya. Isang purong lobo? Kahit hindi hybrid? Ricardo, naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin nito? Lubos na naiintindihan ni Ricardo. Hindi pala siya nagligtas ng ligaw na tuta. Nagligtas siya ng wolf cub, pinalaki ito na parang aso, at nakabuo ng ugnayang tila hindi dapat mangyari sa pagitan ng isang mailap na mandaragit at isang wasak na tao. Biglang nag-click ang lahat, ang imposibleng bilis ng paglaki, ang perpektong pangangaso, ang makapangyarihang alulong, ang talinong mas malalim kaysa sa karaniwang aso. Nakakatakot ang katotohanan. Pero hindi na ito may kakaila. Si Shadow pala sa huli ay hindi talaga si Shadow, hindi sa paraang inakala ni Ricardo. Siya ay isang lobo, at hindi basta lobo, kundi isang northwestern wolf, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang subspecies sa buong Hilagang Amerika. Siguro siya ang runt, sabi ni Linda ng malakas, pilit inuunawa ang katotohanan. Marahil naiwan siya noong bagyo, hindi na siya kayang pakainin ng ina niya kasama ang iba pa. Nangyayari yan sa ligaw, malupit, pero minsan iniiwan ng pack ang pinakamahina para mamatay, para mabuhay ang iba. Tahimik na nakaupo si Ricardo, parang binagsakan ng mundo. So, anong gagawin ko ngayon? Halos pabulong niyang tanong. Ang mismong ideya na isuko si Shadow na may kukuha sa kanya at ilalayo ay parang humihigpit na tali sa dibdib ni Ricardo. Huminto si Linda sa paglalakad pabalik-balik at tinitigan siya ng may malasakit. Ayon sa batas, kailangan mo itong i-report sa Fish and Wildlife, mahinahon niyang sabi. Illegal ang mag-alaga ng ligaw na lobo nang walang tamang permit. Gusto nilang ilipat siya sa sanctuary o kaya subukang pakawalan siya pabalik sa kagubatan. Nag-atubili siya, pinagmamasdan kung gaano kabigat ang epekto kay Ricardo. Baka may kaunting panahon ka pa bago maging urgent yan, dagdag niya. Pero Ricardo, kailangan mong maintindihan ang panganib. Ang mga lobo ay hindi alaga. Habang tumatanda siya, lalo lang lalakas ang instinct niya. Isang araw, maaari kanyang saktan o mas masahol, makasakit siya ng ibang tao. Tahimik ang biyahe pa uwi. Paminsan-minsan umuungol si Shadow ng mahina mula sa likod ng truck, halatang ramdam niyang may nagbago. Naglalagablab ang isip ni Ricardo. Ang isuko si Shadow ay parang imposibleng gawin. Ang hayop na ito ang nagpatatag sa kanya noong wala nang gumagana. Si Shadow ay naging higit pa sa kasama. Siya ang tanging bagay na pumipigil kay Ricardo na muling lumubog sa dilim. Pero tama ba na manatili siya? Ethical ba? Ligtas ba? Maaari ba niyang hilingin kay Shadow na mamuhay ng malayo sa natural niyang mundo? At paano kung mangibabaw ang instinct ng lobo? Paano kung may masaktan siya? Kinagabihan, naupo si Ricardo sa beranda habang nakapulupot si Shadow sa tabi niya.
Pinanood nilang magkasama ang pag-angat ng buwan sa ibabaw ng matutulis na bundok. Nang umalulong si Shadow, hindi na ito katulad ng dati, mas mahina, mas malungkot, halos parang nagdadalawang isip. Para bang siya man ay alam na nagbago ang ugnayan nila dahil sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang dalawa. Hinaplos ni Ricardo ang makapal nitong balahibo. Dun ka dapat, hindi ba? Bulong niya. Kasama nila, hindi ako. Lumingon si Shadow sa kanya. Sa mga gintong mata nito, mas higit pa sa talino ang nakita ni Ricardo. May damdamin, maaaring pagtutol pa. Marahang isinandal ng lobo ang sarili sa binti ni Ricardo. Isang malinaw na sagot na walang salita. Matagal na nitong napili ang desisyon niya. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Ricardo ang sarili sa pag-aaral ng lahat tungkol sa mga lobo. Nagbasa siya tungkol sa ugali nila, instincts at dinamika ng pamilya. Ang mga natuklasan niya ay lalo siyang namangha. Oo, top predators ang mga lobo, pero napaka-emosyonal din nila. Bumubuo sila ng mga ugnayang tumatagal habang buhay. Nagtutulungan sila, nagpoprotektahan, at nagpapakita ng katapatan na halos kasinlakas ng sa tao. Mas lalo pang naunawaan ni Ricardo kung gaano ka-espesyal si Shadow. Ang katapatan niya, lambing at koneksyon kay Ricardo, wala ni isa roon ang tugma sa sinasabi ng agham na dapat gawin ng mga lobo. Sa hindi ka panipaniwalang paraan, nakaband siya kay Ricardo na parang pamilya. Ang unang totoong pagsubok ay dumating 1 linggo matapos lumabas ang DNA results. Nagising si Ricardo isang umaga at nakita si Shadow na nakatitig sa bintana, alerto ang bawat kalamnan. Sa labas, sa may hangganan ng lupain, may 5 lobo na lumitaw, bumuo ng malapad na kalahating bilog sa linya ng mga punong may bahagyang niyebe. Napakaganda nilang mga hayop, pero wala ni isa sa kanila ang kasing laki ni Shadow o kasing itim ng kanyang kapansin-pansing balahibo. Isa sa kanila, isang magaspang ang balahibong gray na alpha male, ang lumapit at naglabas ng malakas na alulong. Hindi iyon basta tawag, parang panawagan o hamon. Kusang inabot ni Ricardo ang rifle, pero bago pa siya makagalaw, lumingon si Shadow sa kanya at umiling. Napakataong kilos noon kaya napahinto si Ricardo. Pagkatapos kalmado si Shadow na lumakad papunta sa pinto at naghintay. Alam ni Ricardo na kabaliwan yon, pero kahit ganun, binuksan niya ang pinto. Lumabas si Shadow mabagal at sinadya, kumpiyansa ang tindig pero hindi agresibo. Maingat na nagmasid ang mga ligaw na lobo. Nagbago ang kilos nila, unay mausisa tapos naging mapitagan. Para bang may nakita sila sa kanya isang bagay na may autoridad. Maging ang alpha ay bahagyang ibinaba ang ulo, hindi pagsuko kundi pagkilala. 10 mahabang minuto tumayo si Shadow sa gitna nila. Pinanood ni Ricardo, iniisip na ito na ang sandali mawawala na siya sa gubat at hindi na babalik. Pero pagkatapos, bigla siyang lumingon pabalik. Lumakad siya palayo sa pack, umakyat sa beranda at naupo sa tabi ni Ricardo. Pinili niya ang lugar niya. Naglahong parang usok ang mga lobo sa anino ng kagubatan. Napaluhod si Ricardo, halos malunod sa emosyon. Pinili mo ako, bulong niya. Isinandal ni Shadow ang napakalaking katawan sa tagiliran ni Ricardo, matatag at tiyak ang presensya. Kumalat ang balita. Sa general store, nagbubulungan ang mga tao tungkol sa napakalaking aso ni Ricardo. Sa gasolinahan, lumilipad ang mga chismis. Maging sa diner na iniiwasan ni Ricardo, kinukwento ang istorya niya ng mga estrangherong hindi pa siya nakikilala. May ilan na binaliwala ito, sinabing eksaherasyon lang ng mga nag-iisang taong bundok. Pero may iba, lalo na ang mga rancher na nawalan ng alagang hayop sa misteryosong mandaragit na nagsimulang magtanong ng seryoso. Alam ni Ricardo na limitado ang oras niya. Darating ang araw na may magre-report sa kanya,
o may mangyayari na hindi na kayang idahilang aso lang na protektibo. Pero sa bawat araw, lalo lang tumitibay ang ugnayan nila. Inayos ni Shadow ang kilos niya kapag may bihirang taong nakakasalubong nila. Hindi siya umuungol o nagpapakita ng pangil maliban kung nasa panganib si Ricardo. Kahit si Francisco Reyes nakakadalaw paminsan-minsan, pero hindi inaalis ni Shadow ang tingin sa kanya at si Francisco na may hindi rin nagtatagal. Pero marahil ang pinakamatinding pagbabago ay kay Ricardo mismo. Nariyan pa rin ang PTSD pero bihira na ang bangungot. Ang palaging mataas na alertness ay humupa sa mas kayang dalhin. Ilang linggo na niyang hindi hinahawakan ang mga anxiety pills. Sa halip na balikan ng trauma, nakatutok ang isip niya sa pag-aalaga kay Shadow, pagsasanay, pagpapakain, pag-aaral. Ang hayop na ito, ang lobong ito, ang gumawa ng hindi nagawa ng therapy at gamot. Binigyan niya si Ricardo ng layunin. Madalas tumawag si Dr. Linda, laging kumakamusta. Opisyal, tungkol daw ito sa kalusugan ni Shadow. Pero alam ni Ricardo na binabantayan niya ang sitwasyon. Sinusukat kung nananatili pa ba ang balanse sa pagitan ng tao at lobo o nagsisimula ng mabasag. Hindi inireport ni Linda kaninuman ang resulta ng DNA, isang seryosong paglabag sa protocol na puwedeng magbunga ng pagkawala ng lisensya niya. Pero may nakita siya sa mga mata ni Ricardo noong araw na yon, isang bagay na hilaw at desperado. Tumama iyon sa bahaging hindi lang siya veterinaryo kundi isang tagapagpagaling. Pinangatuwiranan niya ang pananahimik sa sarili niya sa pag-asang may nasasaksihan siyang pambihirang bagay, isang kasong balang araw ay maaaring magbigay ng tunay na pananaw sa ugnayang tao-hayop, lalo na ang kasing bihira at kasing komplikado nito. "May nagbago ba?" tanong niya sa telepono. Lumalaki siya, sagot ni Ricardo, na sobrang liit na pahayag kumpara sa totoo. Si Shadow ay 120 pounds na ngayon at patuloy pang tumitimbang. Pero okay kami, talagang okay. Ricardo, mahinahong sabi ni Linda, alam mong hindi ito pwedeng magtagal magpakailanman. Alam ko, sagot niya. Pero magkaiba ang alam mo sa isip at ang tanggap mo sa puso. Ang sandaling babaligtad sa lahat ay dumating sa isang mabigat at maalinsangang gabi ng Hulyo. Halos 6 na buwan na si Shadow noon, pero mukhang ganap na siyang adulto. Sa laki at presensya pa lang niya, malinaw na hindi siya aso. Noong gabing iyon, may grupong hikers na takot at litong-lito, naligaw habang papadilim na ang paligid. Ang aksidenteng napadpad sa lupa ni Ricardo. Naramdaman sila ni Shadow bago pa man malaman ni Ricardo na may tao roon. Walang pag-aatubili, pumuwesto ang lobo sa pagitan ni Ricardo at ng mga estranghero. Ipinakita ang pangil at naglabas ng tunog na mas banta kaysa babala. Likas iyon, teritorial at ubod ng proteksyon. Tumakas ang mga hikers sa takot pero may isa sa kanila ang nakunan sa phone ang buong pangyayari. Pagkaraan ng ilang araw, sumabog ang video online. Naglabasan ang mga pamagat sa social media, lalaking taga-Montana nag-aalaga ng lobo bilang alaga. Legal ba ito? Dapat bang kumpiskahin ng hayop? Dumating na ang pinakamalaking takot ni Ricardo. Wala na ang pribasyong nagprotekta sa kanila. Kinabukasan ng umaga, dumating si Francisco Reyes na may mukhang nagsasabing lahat bago pa man siya magsalita. Darating ang Fish and Wildlife, diretso niyang sabi. Tinawagan nila ako, nagtanong tungkol sa'yo, tungkol kay Shadow. Ilang araw na lang meron ka, baka mas maikli pa. Tumingin si Ricardo kay Shadow na nakahiga ng payapa sa araw na parang asong walang iniintindi. Pero alam ni Ricardo ang totoo. Nakita na niyang pabagsakin ni Shadow ang isang ganap na elk. Nasaksihan na niyang makipag-usap ito sa ligaw na pack na paminsan-minsang bumibisita. Naramdaman niya ang lakas na nakatira sa ilalim ng uling itim na balahibo.
Anong gagawin mo kung ikaw ako? Mahinang tanong ni Ricardo. Huminga ng malalim si Francisco, nakatitig sa kalmado, ngunit mapagbantay na anyo ni Shadow. May partner ako noon, sabi niya. Pinakamagaling na lalaking nakatrabaho ko. Ilang beses niyang nailigtas ang buhay ko. Tumigil siya sandali, naaalala. Nang gusto siyang itulak palabas ng department dahil sa kung anong bobo at patakarang dahilan, ipinaglaban ko siya. Nawalan pa ako ng promo dahil doon. Isa pang sandaling katahimikan, pero tao lang siya ang nasa iyo ngayon. Iniligtas niya ang buhay mo sa paraang hindi maiintindihan ng karamihan. Hindi makapagsalita si Ricardo. Nakasakal ang lalamunan niya. Ipinatong ni Francisco ang kamay sa balikat niya. Kaya ipaglaban mo siya, Ricardo. Humanap ka ng paraan para maging legal o humanap ka ng paraan para maglaho. Pero huwag mong hayaang kunin nila siya kung ayaw niyang umalis. Pagkaalis ni Francisco, naupo si Ricardo sa beranda katabi ni Shadow, nakatitig sa walang katapusang ilang ng Montana, ang lugar na nagtagpo sa kanila. Alam niya ngayon, tapos na ang engkanto. Ang kwento ng isang lalaki at ng kanyang aso ay mulat sa pool ay katang-isip. Ang kung anong meron sila ay hindi simple at hindi ligtas, pero totoo. At ngayon, susubukin ang band na iyon. Isinandal ni Shadow ang bigat niya sa tagiliran ni Ricardo, mainit at matatag. Ibinuhol ni Ricardo ang kamay sa makapal na balahibo sa leeg niya. Anuman ang mangyari, haharapin nila iyon ng magkasama. Sa di kalayuan, umuugong ang makina ng sasakyan na nagsisimulang umandar. Nangatog ang tenga ni Shadow, bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Mas malapit na ang paghahatol kaysa sa inaakala niya. At noong umagang yon, dumating na nga. Isang convoy ng opisyal na sasakyan ang gumapang paakyat sa dirt road na parang hukbong nananakop. 2 truck ng Montana Fish and Wildlife, isang sheriff's cruiser, isang veterinary van na pangtransport ng malalaking hayop. Nakatayo si Ricardo sa bintana, ang kamay niya'y marahang nakapatong sa ulo ni Shadow. Hindi gumalaw ang lobo, pero naninigas ang katawan, higpit ang bawat kalamnan, naamoy na niya ang paparating. Dahan-dahan boy, bulong ni Ricardo, kahit nararamdaman na rin niyang tumataas ang adrenaline niya nila, alam nating darating sila. Sa mga mukha sa likod ng windshield, nakita ni Ricardo si Linda. Baka sa kanya ang pagkawasak, halo ng guilt at lungkot. Pinatagal niya hanggat kaya niya. Pero nang mag-viral ang video, hindi na niya sila kayang protektahan. Naubos na ang oras ng pananahimik niya. Ang lalaking nanguna sa grupo ay umakyat sa beranda na may sanay na kalmado. Ang pangalan niya ay Roberto Navarro, 3 dekada sa pagpapatupad ng batas sa wildlife. Dalang-dala niya ang tahimik na awtoridad ng taong marami nang nakita at hindi na basta natitinag. Nakatapat ang kamay niya malapit sa tranquilizer rifle sa balakang niya at sa maliit na kilos na iyon ay umungol si Shadow ng mababa at malalim. Umuugong ang tunog sa mga kahoy ng beranda. "Ginoong Santos," sabi ni Navarro sa matatag at sukat na tono. "Nakatanggap kami ng maraming ulat at video na ebidensya na nagkukup-kup kayo ng ligaw na lobo ng walang lisensya. Nandito kami para suriin ang sitwasyon at kumilos kung kinakailangan." Dahan-dahang lumabas si Ricardo at agad pumwesto si Shadow sa pagitan niya at ng mga opisyal. Hinding-hindi siya ligaw, sabi ni Ricardo, kalmado pero hindi matinag. "Pinalaki ko siya mula noong 2 linggo pa lang siya," mahinang sabi ni Ricardo. "Ang buhay na ito lang ang alam niya mulat sa pool." Sa unang pagkakataon, lumambot ang matatag na ekspresyon ni Navarro, pero nanatiling pantay ang boses niya. "Maaring totoo yan, pero malinaw ang batas, Ginoong Santos. Protektadong species ang mga lobo. Hindi sila pwedeng alagaing parang pet. Kailangan siyang ilipat sa lisensyadong pasilidad o ibalik sa ligaw na tirahan." "Shadow ang pangalan niya," sagot ni Ricardo. Mababa ngunit hindi matinagang tinig.
tinig ng lalaking minsang namuno ng mga sundalo sa labanan at hindi siya pupunta kahit saan kung hindi niya pinipiling pumunta. Bumigat ang katahimikan sa beranda. Nanigas ang mga opisyal. Hindi gumalaw si Shadow, hindi umungol, pero nakapako ang mga gintong mata niya sa bawat tao, hindi kumukurap at matalino sa paraang nagpaatras ng di sinasadya sa ilang lalaki. Hindi agresibo ang presensya niya, kontroladong lakas lang, tahimik na paalala ng kaya niyang gawin kung mapipilitan. Parang isang maling galaw lang at sasabog ang buong sitwasyon sa gulo. Pagkatapos, lumapit si Linda. "Roberto," mahinahon niyang sabi. "Pwede ba?" Dahan-dahan siyang lumapit, nakikita ang mga kamay, kalmado at maingat ang galaw. "Ricardo," malumanay niyang sabi, "kailangan nating humanap ng gitnang paraan, kahanga-hanga si Shadow. Pero hindi pwedeng magpatuloy ito tulad ng dati. Kapag may nangyari, kahit aksidente lang, hindi lang ikaw ang magbabayad. Si Shadow ang maaaring patayin at mas masahol. Baka gamitin pa siya ng iba bilang dahilan para higpitan ang pag-usig sa mga lobo kahit saan." Umiling si Ricardo, hinding-hindi niya sasaktan ng kahit sino. Pero habang sinasabi niya iyon, may bahagi sa kanya na alam na hindi iyon ganap na totoo. Hindi sasaktan ni Shadow ang basta kung sinong tao. Pero kung may lumapit kay Ricardo, kung may magbanta, kikilos ang instinct ng lobo at hindi iyon magiging banayad. May boses na nagsalita mula sa driveway. Baka may ibang opsyon. Lahat sila'y napalingon at nakita si Francisco Reyes na bumababa mula sa truck. Pero hindi siya nag-iisa. May babae sa tabi niya na hindi kilala ni Ricardo hanggang ipinakilala ni Francisco. "Ito si Judge Ana Perez," sabi niya. "Hipag ko, retiradong federal judge." "Ana," sabi ni Navarro nagulat, "malayo ka sa korte ngayon." "Matagal na akong interesado sa wildlife law," sagot niya ng maayos. "At sa tingin ko may legal na precedent para sa special circumstance permits sa ganitong kaso, kung saan may dokumentadong ugnayang tao-hayop na nagbibigay ng malinaw na therapeutic benefit." Ibinantay niya ang isang makapal na folder. Si Ginong Santos ay isang decorated combat veteran na may diagnosed PTSD. Ang kanyang medical records, tumango siya kay Ricardo, na pinahintulutan niya akong ibahagi, ay nagpapakita ng malinaw at nasusukat na pagbuti mula nang nabuo ang ugnayan niya sa hayop na ito. Napatitig si Ricardo kay Francisco, gulat na gulat. Maikling kibit-balikat lang ang sagot ni Francisco. "Sabi ko, tutulungan kita." Pumasok sila lahat sa loob. Sumunod si Shadow, hindi lumalayo ng higit sa isang hakbang kay Ricardo dahil sa napakalaki niyang katawan, lalo pang sumikip ang maliit na kubo. Sa loob, sistematikong inilatag ni Judge Perez ang kaso, maingat at tiyak ang bawat salita, kumpiyansa at malinaw. Binanggit niya ang iilang bihira pero tunay na legal na kaso kung saan nabigyan ng espesyal na permit ang mga tao na mag-alaga ng hindi domestikadong hayop dahil kailangan nila ito para sa suporta sa mental health. Ang susi, sabi niya habang nakatingin kay Navarro, ay mapatunayan na mas malaki ang benepisyo sa tao kaysa sa panganib at na kayang pamahalaan ng ligtas ang hayop. Mukhang nagdududa si Navarro. "Karaniwan, para yan sa mga hybrid, mga hayop na may halong domestiko. Pero ito ay purong lobo." Nagpatuloy ang pagtatalo ng ilang oras. Ikinuwento ni Linda ang emosyonal at pisikal na pagbabagong nasaksihan niya kay Ricardo. Nagpatotoo si Francisco tungkol sa pambihirang pagpipigil at talino ni Shadow. May ilang kapitbahay ding dumaan na usyoso sa kaguluhan. Nakapagtataka, marami sa kanila ang nagbahagi ng karanasan tungkol kay Shadow, kung paano hindi nito tinakot ang mga alaga nila, kung paanong nagmamasid lang ito mula sa malayo ngunit hindi umaatake. Tapos biglang nagbago ang lahat. Isang matinis at takot na sigaw sa labas ang pumutol sa usapan.
Nagmadali silang lahat papunta sa beranda. Isa sa mga wildlife officer ay pasuray-suray na umatras mula sa gilid ng kagubatan, maputla na parang niyebe, nanginginig ang kamay habang itinuturo ang direksyon. May napakalaking grizzly bear na lumabas mula sa gubat. Ligaw ang tingin ng oso, balisa ang galaw, may bulabulang laway sa bibig, senyales ng karamdaman, baka rabis pa nga, at hindi ito natatakot sa mga tao. Papalapit ito, tinitingnan ng grupo bilang mga nanghihimasok o biktima. Inabot ng mga opisyal ang kanilang mga sandata, pero masyado nang malapit ang oso, masyado nang mabilis, at saka kumilos si Shadow. Isang tibok lang, nasa paanan siya ni Ricardo. Sa susunod, tumatakbo na siya mula sa beranda papunta sa bakuran, pumuwesto sa pagitan ng mga tao at ng sumasalakay na oso. Ang ungol niyang may pangil ay parang hinapak ang hangin. Isang primal, nakakakilabot na tunog na nagpatigil sa lahat. Pati ang oso, 100 libra ang lamang ng grizzly sa kanya, pero hindi kumurap si Shadow. Nanindigan siya, mababa at handa ang buong katawan. Nakatitig ang mga mata niya sa oso at sa sandaling iyon, mandaragit ang humarap sa mandaragit. Hindi umatake si Shadow, hindi niya kailangan. Ang presensya niya tindig at boses ay malinaw na nagsabi, "Ito ang teritoryo ko, ito ang mga tao ko, hindi ka makalalampas." Huminto ang grizzly, humingal, umiling ng mabigat, parang naintindihan nitong kahit kaya nitong manalo, masyadong mataas ang magiging kapalit. At pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon at naglaho sa gubat. Nanatiling alerto si Shadow hanggang tuluyang mawala sa paningin ng oso, saka mahinahong bumalik sa tabi ni Ricardo na parang nagpunta lang para silipin ang bakuran. Katahimikan ang bumalot sa beranda. Lahat ng naroon ay nakasaksi ng isang bagay na lumampas sa agham, pagsasanay at lohika. Si Shadow ay hindi lang lobo, hindi rin siya pet o therapy animal o simpleng kakaibang kaso. May mas higit siyang bagay na kinakatawan. Isang lobo na pinalaki ng isang tao ang nagbuwis panganib ng buhay niya. Hindi lang para protektahan ang tao niyang kinikilala, kundi pati na rin ang mga estranghero, kasama na ang ilang dumating na may balak siyang kunin at ilayo. Si Navarro ang unang bumasag sa katahimikan, bahagyang nanginginig ang boses niya. Kung di dahil diyan sa oso, may mamamatay sana, baka higit pa sa isa sa atin. Tumango ang isa sa mas batang opisyal, iniligtas ni Shadow ang buhay natin. Totoo yon. Lumapit si Judge Perez, matatag at maingat ang tono. "Mga Ginoo, ang nasaksihan ninyo ay eksaktong dahilan kung bakit kailangang ingatan ang ugnayang ito, hindi wasakin. Hindi lang ito ligaw na hayop na nakatira kasama ang tao. Isa itong kapwa-kapwa na pakikipagsosyo, na kapakipakinabang sa dalawang species." Nagbago ang atmosfera, ang mga opisyal na dumating para patulugin at kumpiskahin ang mapanganib na mandaragit ay ngayon nakatingin kay Shadow na may bagong paggalang. Hinaplos ni Navarro ang buhok niya, halatang naglalaban sa loob niya ang tungkulin at ang nakita niya mismo. "Kailangan may kondisyon," dahan-dahan niyang sabi. Sumikdo ang puso ni Ricardo. "Sabihin mo," sagot niya. "Regular na inspeksyon, matibay at ligtas na bakod, komprehensibong liability insurance, walang public exposure, walang press, at bawal na bawal ang breeding." "Payag," agad na sabi ni Ricardo, walang pag-aalinlangan. "At kung may mangyaring insidente, kahit anong pinsala sa tao o alagang hayop, automatic na babawiin ang permit." "Naiintindihan," sabat ni Linda. "Ako mismo ang bahala sa veterinary oversight at kumpletong dokumentasyon. Pwede itong maging groundbreaking na pag-aaral tungkol sa therapeutic na ugnayan ng tao at lobo." Ginugol ang susunod na 2 oras sa pagbuo ng kasunduan. Hindi ito pangkaraniwan at medyo gray area sa legal na usapan, pero gumana. Itatalaga si Shadow bilang therapeutic support animal.
sa ilalim ng espesyal na exotic species permit. Kailangang sumunod si Ricardo sa mahihigpit na patakaran, buksan ang bahay para sa inspeksyon at magdala ng napakalaking insurance coverage. Pero ang pinakamahalaga, mananatili si Shadow. Habang naghahanda ng umalis ang mga sasakyan, hinila ni Navarro si Ricardo sa isang tabi. Alam mong hindi ito normal, sabi niya, mahina pero matatag. Binabaluktot natin ang mga patakaran dito, marami. Alam ko, sagot ni Ricardo, at salamat. Tumingin si Navarro kay Shadow na pinagmamasdan sila gamit ang mabagsik at hindi mabasang mga mata. Handang mamatay ang lobong yan para sa'yo. Hindi kumurap si Ricardo. At ganun din ako para sa kanya. Tumango si Navarro, kaya ingatan niyo ang isa't isa at ilayo mo siya sa mga taong hindi naiintindihan ang nakikita nila. Nang sila na lang mag-isa, naupo si Ricardo sa beranda, pagod na pagod ang katawan, bumabalik ang bigat ng araw sa kanya. Umupo si Shadow sa tabi niya, marahang isinandal ang bigat sa binti ni Ricardo. Nanalo sila laban sa mga posibilidad na walang sino mang tataya. Nakahanap sila ng paraan para manatiling magkasama. Kumalat ang kwento ni na Ricardo at Shadow. Una sa buong Montana, saka sa iba't ibang sulok ng bansa. Tumawag ang media, nag-email ang mga siyentipiko, nagdebate ang mga aktivista. Pero tinanggihan silang lahat ni Ricardo. Ayaw niya ng kasikatan o atensyon. Hindi ito tungkol sa pagbabalita o pagiging simbolo ng anumang adhikain. Tungkol ito sa pag-survive, paggaling at isang ugnayang nagligtas sa kanilang dalawa. Hindi naging madali ang buhay matapos ang kasunduan. Hindi mabubura ang instinct ni Shadow. Patuloy pa rin siyang nangangaso, pero sinanay siya ni Ricardo na tumuon sa mga usa bilang tulong sa pagkontrol ng sobrang dami ng mga ito. Umaalulong pa rin siya tuwing gabi at sinasagot siya ng mga ligaw na pak pero hindi siya umaalis. Depensibo pa rin siya sa mga estranghero pero sa paglipas ng panahon natuto siyang umayon sa boses ni Ricardo, umatras kapag sinabihan. Nag-adjust din si Ricardo. Wala nang pagpunta sa bayan kasama si Shadow. Wala nang biglaang bisita. Wala nang pagpapanggap na malaking aso lang ang napakalaking maitim na hayop sa tabi niya. Binakuran ni Ricardo ang 5 ektarya gamit ang 8 talampakang harang. Kayang-kaya sana ni Shadow lampasan iyon, pero hindi niya sinubukan. Hindi para sa kanya ang bakod, para iyon sa iba. Isang hangganan, isang mensahe, paminsan-minsan bumibisita pa rin ang ligaw na pak. Pinapanood ni Ricardo mula sa bintana kung paano makipag-ugnayan si Shadow sa kanila sa tabi ng bakod, nagkukwentuhan sa paraan na hindi kailanman maiintindihan ni Ricardo. Minsan, naiisip niya kung nagsisisi ba si Shadow sa pananatili, kung hati ba siya sa dalawang mundo. Pero laging bumabalik si Shadow. Laging umuwi sa kubo, laging nakapulupot sa tabi ng kama ni Ricardo, laging pumupwesto sa pagitan ni Ricardo at ng pinto kapag hindi maganda ang pakiramdam niyang paparating. Patuloy ang mga pagbisita ni Linda. Detalyado niyang itinala ang paglaki ni Shadow, asal at tibay ng ugnayan nila ni Ricardo. Pinakainteresado siya sa kung gaano kahusay makiramdam si Shadow sa emosyon ni Ricardo. Alam niya ang nararamdaman mo bago mo pa malaman. Minsang sabi niya, habang pinapanood si Shadow na marahang itinutulak si Ricardo palayo sa bintana, nang tulala ito sa madilim na alaala. Parang naaamoy niya ang emosyon mo. Baka nga, bulong ni Ricardo, bumagsak sa upuan habang inilalapag ni Shadow ang napakalaking ulo sa kandungan niya. Humihingi ng presensya, hindi salita. Malupit ang una nilang taglamig bilang legal na magkapareha. Rekord ang niebe, nilamon ng lupa at pinutol sila sa mundo ng ilang linggo. Pero hindi na iyon ininda ni Ricardo.
Hindi na nakakasakal ang katahimikan. Kapayapaan na ito. May natagpuan siya na bihira, hindi lang kay Shadow, kundi sa sarili niya rin. Ang basag na sundalo ay naging tagapag-alaga. Ang iniwang lobo ay nakahanap ng sarili niyang pack. At magkasama sa liblib na kubo sa Montana na nakabaon sa niyebe, dalawang kaluluwang hindi dapat nagtagpo ay nakabuo ng buhay na walang ibang makauunawa. Pero ni isa sa kanila ay hindi ipagpapalit iyon kahit kanino. Umunlad si Shadow sa taglamig. Ang siksik niyang balahibo ay ginawa para sa malalim na niyebe at nanunuot na hangin at tila hindi siya tinatablan kailanman ng lamig ng Montana. Nakahanap sila ni Ricardo ng mga bagong ritmo, mga umagang lakad sa nagyeyelong tanawin, mga tamad na hapon sa tabi ng apoy at mga tahimik na gabi sa ilalim ng mga bituin. Kadalasan, nagtatapos ang gabi sa pag-angat ni Shadow ng ulo niya sa buwan at pag-alulong. Sinasagot siya ng mga boses mula sa malalayong burol. Umuupo lang si Ricardo at nakikinig, napapawi ang bigat ng loob sa tunog na yon. Isang gabi dumating ang isang blizzard, mas matindi pa kaysa sa bagyong unang nagdala kay Shadow sa buhay niya. Nagising si Ricardo mula sa isang bangungot, hindi ng digmaan kundi ng pagkawala. Sa panaginip, iniwan siya ni Shadow, unti-unting naglaho sa gubat na parang multo. Nang imulat niya ang mga mata, gising na si Shadow. Nakatitig sa kanya ng masinsinan gamit ang mga matang tila masyadong marunong para sa kahit anong nilalang na isinilang mula sa puro instinct. Bumulong si Ricardo sa dilim, pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Maging kung sino ka talaga, kung ano ka isinilang. Bilang sagot, naglabas si Shadow ng mahinang huff at ipinatong ang napakalaking ulo sa tabi ng kamay ni Ricardo. Sapat na iyon, walang salitang kailangan. Ito ang isinilang niyang maging tagapagbantay, kasama, kaibigan. Matagal nang napagpasyahan ang desisyong iyon noon pang gabing may bagyo ng dalawang kaluluwang naghahanap ng layunin. Nang dumating ang tagsibol, isang buong taon mula noong gabing iyon, napaisip si Ricardo. Naalala niya ang munting nilalang na halos pumikit na sa buhay sa mga palad niya at ngayon ay naroon ang isang kahangahangang mandaragit na kayang pabagsakin ng elk o harapin ang grizzly. Naalala rin niya ang sarili niyang wasak noon, traumatized, walang direksyon, at ngayoy dama niya ang matatag na bigat ng kapayapaan at layunin sa tabi niya. Dumating si Francisco Reyes sa araw ng anibersaryo, may kasamang hindi inaasahang bisita, isang lokal na reporter na ilang buwan nang sumusubok hanapin ang kwento. Handa na sanang tumanggi si Ricardo gaya ng lagi, pero itinaas ni Francisco ang kamay. Pakinggan mo muna siya, sabi niya. Hindi siya habol lang ng headline. Gusto niyang pag-usapan ng paggaling, ang mga veterano at kung paano ang koneksyon sa hayop ay makapagligtas ng buhay. Bahagi lang si Shadow ng kwentong yon. Ang pangalan niya ay Sara Bautista at agad itong nakita ni Ricardo. Hindi siya naroon para samantalahin sila. Magalang siya, maingat at tapat. Ilang veterano ang umuuwi na basag at hindi na nakahanap ng daan pabalik. Mahina niyang tanong, ang kwento mo pwedeng magbigay ng pag-asa sa iba? Tumingin si Ricardo kay Shadow. Ano sa tingin mo? Handa ka na bang sumikat? Humikab si Shadow ng malaki saka humandusay sa beranda, walang pakialam sa ideya ng kasikatan. Pero sa relax niyang tindig, nakita ni Ricardo ang lahat. Tiwala, kapanatagan at lakas na galing sa pag-alam na nasa tamang lugar ka. Sige, pumayag si Ricardo, pero tungkol ito sa pagbangon. Si Shadow ay kakaiba lang talagang therapy animal. Nang lumabas ang artikulo, tama ang timpla nito, nakatuon ito sa paggaling sa mga nakakagulat na paraan ng ugnayang tao-hayop na kayang maghilom ng malalim na sugat. Hindi si Shadow ang sentro, bahagi siya ng mas malaking kwento.
Iginagalang ng istorya ang pribasiya nila at pinarangalan ang paglalakbay nila. Nakakalula ang naging tugon. Mga veterano mula sa iba't ibang parte ng bansa ang nag-abot ng mensahe. Marami sa kanila ay may sariling kasamang hayop, aso, kabayo, minsan kahit lawin. Lahat sila may istorya ng pag-survive, pagbabalik at paghahanap ng liwanag sa hindi inaasahang lugar. Nagsimulang sumagot si Ricardo sa kanila, ibinahagi ang natutuhan niya. Ang halaga ng rutina, ang lakas ng pagtitiyaga, at ang kahalagahan ng pagpayag sa sarili na maging marupok sa harap ng nilalang na presensya lang ang dala, hindi paghusga. Madalas, nakahiga si Shadow sa tabi niya habang nagsusulat siya. Paminsan-minsang tinutulak ang siko niya kapag sobra na siyang nakatitig sa screen. Tahimik na paalala na manatiling nakaapak sa tunay na mundo. Isang hapon, magkatabi silang nakaupo sa beranda habang ang araw ay lumulubog at humahaba ang mga anino sa lambak. Sa malayo, gumagalaw ang pack ng mga lobo, mga silwetang dumudulas sa Tagaytay. Tumingin si Shadow pero hindi kumilos. Matagal na siyang pumili at pinipili ulit yon araw-araw sa loob ng isang taon. Inabot ni Ricardo ang balahibo niya at marahang ipinatong ang kamay. "Salamat," mahina niyang sabi, "sa pananatili." Lumingon si Shadow at sinalubong ang titig niya at sa mga gintong mata nito ay may sagot na hindi kailangang bigkasin. Magkapantay ang pasasalamat, magkapantay ang pagliligtas. Hindi mapuputol ang ugnayan nila. Nang gabing iyon, habang nilalamon ng dilim ang lambak, itinaas ni Shadow ang ulo niya at nagsimula sa gabi-gabing awit. Ngunit ngayon sumabay si Ricardo. Pautal-utal at kinakabahan ang boses niya, malayo sa ligaw at umaaling-aungaw na tono ng kasama niya. Pero marahang kumawag ang buntot ni Shadow, parang aprobado sa pagsubok. Sa di kalayuan, sumagot ang pack, melodiyang alulong na sakay ng hangin, sinauna at maganda. Pero hindi lumingon si Shadow sa kanila. Nasa kay Ricardo ang tingin niya. Ito ang pack niya, ang pinili niyang tao, hindi ligaw, hindi rin alaga, isang bagay sa pagitan. Alam ni Ricardo na hindi magiging madali ang daraanan nila. Tatanda si Shadow, mananatiling maselan ang balanse ng instinct niya. At si Ricardo mismo ay magpapatuloy sa paggaling. Dahan-dahan, hindi perpekto. Pero haharapin nila ang lahat ng magkasama. Isang veterano at isang lobo, pinagbuklod ng niyebe, ng pagpili, ng bagay na mas malalim pa kaysa sa kaya nilang pangalanan. Habang papasok sila sa loob, si Shadow ay tahimik na naglalakad sa tabi niya at ang buwan ay sumikat na bilog at maliwanag sa ibabaw ng mga bundok. Sa kagubatan, ang mga lobo'y nangangaso, umaalulong, at namumuhay gaya ng dati. Pero sa isang tahimik na kubo sa gitna ng ilang ng Montana, may ibang uri ng lobo ang kumulupot sa tabi ng kama ng isang lalaki, kontento, matatag, nasa tahanan. Lumipas na ang bagyong nagtagpo sa kanila, pero ang ugnayang hinubog nito ay hindi na kailanman mababasag. Ang ugnayang nabuo nila ay hindi matitinag, isang bagay na mananatili hanggang sa huling araw ng kanilang mga buhay. Sa pagligtas nila sa isa't isa, nakatagpo sila ng isang bihira at pambihirang bagay. Isang koneksyong sumalungat sa lahat ng inaasahan. Patunay ito na ang pag-ibig at katapatan ay walang hangganan, hindi ng uri, hindi ng likas na pag-uugali, at lalong hindi ng pinaniniwalaan ng iba na posible. Sila mismo ang buhay na ebidensya na ang tunay na paggaling ay madalas nanggagaling sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Dahil ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo o biyolohiya. Minsan, tungkol ito sa pagpili, sa pananatili kahit mas madali nang umalis, sa pagpili sa isa't isa paulit-ulit kahit sinasabi ng mundo na wala itong saysay. At sa pagpiling iyon, natagpuan nila ang lahat ng kailangan nila.